Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ano nga ba yung mga dahilan kung bakit nag-determinate yung mga domestic helper dito sa Hong Kong? So, ang first na dahilan is hindi naman talaga yung trabaho na patayan kasi yung trabaho dito maliit lang yung bahay. 2 kwarto, 3 kwarto, 4 na kwarto and maliliit lang yung kwarto na yun. So, ang dahilan is yung toxic na amo, yung mabunganga na amo, yung mai-stress ka mentally. Kaya kailangan guys, bago kayo pumunta dito, dapat yung mental nyo, emotional nyo, istibayan nyo na, i-check nyo na yun. Kailangan ako siguro kung hindi lang ako mentally and makapal yung mukha and emotionally ganon, matagal na din siguro akong nag-give up, lalo yung mga times na nahihirapan na ako. Pero kasi masyado akong ambisyosa, malakas yung loob, and matapang, ganun. Na-i-stress ako konti. Halimbawa, pagka ganyan nagsiselo siya, nakakalug-unti yung utak ko, pero bumabawi ako, bahala ka dyan, visit ka. Bakit kasalanan ko ba? Parang inaano ko yung sarili ko, kinakausap ko yan sa salamin, lalo pag pinapagalitan ako, and hindi naman galit, pero minsan talaga yung kahit alam mo na tama ka, manahimik ka na lang, kahit gusto mong itama, kasi tama ka naman talaga, tahimik ka na lang, kaysa sa hahaba pa yung usapan. So, ginagawa ko, pupunta ako niyan sa CR, pagdating doon, nandun lahat yung yung mukha ko, ang pangit-pangit ko talaga, tapos nagsasalita ako, bahala dyan, meron dyan speaker sa taas, pero wala akong pakialam. So, nagsasalita ako, and Tagalog, ayan. Tapos, pagkatapos na, labas ako, peke uli, tawa uli, ganun. Pero isang beses, yung CR, punyeta, ang dugyot talaga, may mga tae talaga na nagkalat. Tapos, nagmura ako, sabi, visit na buhay to. Bago pa lang ako noon, yung amo ko pala, naririnig ako, nandyan lang pala sa may pinto, kasi hindi niya na Tapos, tumingin ako sa kanya, tapos, sabi ko, gagamit ka ng CR? Sabi ko, sige, tapos na ako, sabi kong ganun. Pero na niya ako na nagmura konti. And then, next is nasa kusina naman ako. Yun naman, hindi naman masamang yun, hindi ako galit. Merong mahal na gamit doon. And sabi ko, naku, unahin kitang hugasan kasi mahal ka. Nandyan pala din siya sa pinto. Sabi niya, ano yung sinabi mo? Sabi niya ganun, baka iniisip niya siguro, na naman ako. Sabi ko, sabi ko sa English lang, sabi ko, unahin ko siyang hugasan kasi siya yung mahal. Tapos napatawa siya. At least na niya minsan na nagsasalita ako. Pero ilang beses niya na din ako narinig na nagsalita ng visit, ganun. Diyos ko, ganyan. Hindi mo mapigilan, lalo nung bago ako dito, nasira nga yung ref namin, and yung bata yung nakasira. So, hirap na hirap kami, and ang dami pa doong mga nilagay na karne, punong-puno. So, kapag hindi yun naayos, wala talaga. So, ako yung umayos, and siguro, it takes 5 minutes, 10 minutes bago naayos. And nung natapos na namin, ay, Diyos ko, napaganon talaga ako. So, yung amo ko is, hindi na siya nagsalita. Siguro, alam niya na pag ako, iba yung salita ko, na-stress ako nun. Hindi ko lang alam, pero bago pa lang talaga ako, tarantado na talaga ako. Ganito na talaga ako. Pero naman ang amo ko yung ugali ko ngayon. Parang alam niya na siguro na prangka ako. And nakikita niya naman na transparent. Kung ano talaga, kung ano ako, ganun talaga. Walang dyan. Tapos, dahilan pa kung bakit nagbe-break ng contract or nag-terminate ng contract yung mga domestic helper is, una, sobrang haba ng dito, ng trabaho. Nagsisimula kami 6 or 5 pa yung iba. Natatapos kami 12 na. Ngayon 12 na. Kakatapos ko lang. Ayan. So, tiisan lang talaga. And iniisip ko, day off ko naman bukas. Kaya, makakapagpahinga ako. Pero hindi ako magpapahinga, guys. Magmamakaw ako bukas. Ayan. So, maaga din ako gigising alas 5. Kasi nga, dapat alas 6. Nakaalis na ako dito sa bahay. Kaya, nagpaalam ako sa amo ko. Sabi ko, pwede ba akong umuwi ng late? First time ko kasi parati akong umuwi alas talaga. Mahaba ko na late na ako umuwi niyan pag alas 5. Mostly, alas 3, alas 4, umuwi na talaga ako. Tapos sabi niya, bakit saan ka pupunta? Sabi ko, magmamakaw kasama yung kaibigan ko. And pumayag siya. So, nung pumayag siya, okay na. Sinabi ko na sa kaibigan ko na sasama ako kasi pumayag. And then, kanina,
Friday kasi ngayon, kanina, inabot niya na sa akin yung sahod ko. Sabi ko, bakit mo inabot? May pera pa naman ako. Sabi niya, di ba magmamakaw ka? Sabi niya ganon. Sabi ko, may pera pa naman ako dito. Sabi niya, hindi, okay na yan. Para ano na din, may gastusin ka. Baka mamaya may makita ka doon, edi may mabili ka. So, sinanguran niya ako. Ayan, magkano nga ba yung sahod ko? 4,730. Ayan. Ayan. So, saktong-sakto talaga. Nagtataka ako, wala siyang pera. Galing to sa lalaki. Siguro winidraw to ng lalaki. Kasi nakatupi eh. Ganto. Pagka ganto, sa wallet to ng lalaki nang galing. Pag nakatuping ganto. So, nung nakaraan kasi siningil ko yung nung first, naalala nyo na siningil ko yung amo ko. And nung time na yun, nandyan yung lalaki, nakikinig, nasa lang, nakahiga. Siningil ko yung amo kong babae. And then, ayun nga, nataranta sila pareho, hanap sila ng hanap kung saan kumuha ng pera. So, simula nun yung lalaki, inaano niya na talaga. Kasi yung lalaki naman talaga simulat sa pool, maano to magpasahod, kaya, halimbawa, 6 na 5 na, sasabihan niya na ako, mamaya papasahurin ka na namin, nasa akin na yung pera. So, yung babae lang talaga yung walang pakialam, pero simula nung siningil ko siya, wala kang pakialam ha. Simula nung parang obligado na siya na pinapaalala na always ng lalaki sa kanya na sahod ngayon ni Jen. Tapos, ayan, nag-aano na sila na, ayun nga, sasahuran ako. So, 30 pa lang may sahod na ako, pero wala kaming pera guys. Wala silang pera. Alam mo, ilang araw na silang hindi lumalabas. Nagtitiis sila dito sa pagkain namin, and minsan yung amo kong babae nai-stress na sa mga ulam, wala na siyang maisip, pero no choice, kailangan niyang kumain. Ayan, so ano pa ba yung ugali? At least yung amo ko kahit papano, okay pa yung ugali na ko. Yung iba is nananakit yung bata. Yan talaga yung pinaka-common problem ng mga tao dito, ng mga domestic helper. Yung bata na napakatarantado talaga, busy talaga. Baka masakal ko, punyeta talaga. Buti na lang talaga hindi ako na ng bata na ganyan. Sinasaktan sila guys. Tapos yung nanay walang pakialam. Alam mo, may isang domestic helper na sinuntok yung dede niya. Ako talaga pinaka-hate ko talaga sa lahat, yung dede ko sinasagi. Kasi ito yung pinaka-iniingatan ko. Naranasan ko na kasing operahan. And meron pang natira na maliit na bukol. So, naranasan ko ng hiwaan sa dede. Ay, papakita ko kasi maluwag ngayon yung ko. Ayan may hiwa. Ayan. So, nahiwaan siya. And ayoko talaga, kaya yung bata pag nakaupo sa akin tapos naggaganon, sinasabi ko talaga sa kanya, tinutulak ko siya, sabi ko, alam mo naman sinabi ko sa iyo, 'di ba, na mamamatay ako pagka sinasabi ko talaga ganun. Mamamatay ako kapag ganyan mo yan dede ko, pag sinaktan-saktan mo yan. Tapos ayan, alam na yan, isang beses mo lang sinabihan tong bata na to, napakatalino niya, okay na. Alam mo kanina, natagusan ako, nasa bahay kami ng amo kong doon sa Matanda. So, ang tagal kasi namin nag-usap dalawa ng bata. Nagsimula kami, alas 7 ata, naglaro kami. Lumabas kami mag-aalas 9:30 na. Lumabas kami sa sa kwarto. Nakalaki yung kwarto na nilalaruan namin. Nandun kami sa loob. Nakaupo lang siya, tapos meron akong hawak na unggoy, tapos ako yung kunwari yung unggoy, tapos salita ko, maliit yung boses ko, tapos alam mo yung parang puppet, ganun yung ginagawa ko, kaya siguro na din, bagong ko yan, bagong teknik ko. Tapos ito namang uto-uto na bata, naniniwala din, minsan ko, yung nakaupo siya, tapos yung stuffed toy na unggoy, pinapaakyat ko sa paa niya, nakikiliti siya, sus, masaya na siya dyan. So ayun yung ginagawa namin, nakadalawang oras kami mahigit, so nakaupo lang ako, and grabe, ang lakas na ng regla ko ngayon, nakakatuwa. 2 araw ngayon, and kagabi puno din yung napkin ko. So, natutuwa ako na malakas na yung ng dugo ko ngayon. Hindi ko lang alam, ang dami kong dugo ngayon. Pero sa Pinas, 2 araw wala na akong dugo. Wala na akong masaya na nga ako dati, makakapuno ako 1 araw ng 1 napkin. Pero dito, 3 napkin na pupuno ko. Tagus-tagus yan. Tapos, edi sabi ko sa kanya, hala, natagusan ako. Pinakita ko sa kanya yung dugo ko. Sabi ko, wag mong sabihin sa nanay mo yan na meron akong ganyan. Sabi niya, bakit hindi sasabihin? Sabi ko, hindi nga, kasi nga nakakahiya. Tsaka, meron din naman ganito yung nanay mo. Sabi ko ganun. Tapos, hindi talaga ako mapakali kasi parang nandidiri talaga ako. Gusto kong manghiram ng napkin doon sa katulong, pero pauwi na din kasi kami. So, tiniis ko. And hindi talaga ako sabi ko, saglit lang, iihi ako. Tapos, lumabas din siya, sumama sa akin, nakahawak sa kamay ko. Tapos nakita kami ng amo ko, nag-uusap sila ng mga matanda nandun sa sala. Sabi,
Oy, ang tagal, anong ginagawa niyo sa loob? Ba't ang tagal niyo lumabas? Nandun lang kayo. Sabi namin, naglalaro. Saan kayo pupunta? Sabi nung bata, si CR si Jen, wiwiwi siya. Tapos tatawa yung yung amo kong babae kasi nakahawak siya sa kamay ko. Sumama siya sa akin sa CR. Alam mo, pag nakahubad ako nagsi-CR, sumasama yan sa akin. Nakikita niya nga ako, yung mga balahibo ko, nakikita niya yung mga ko. Kitang-kita niya. Tapos kanina, tinitingnan niya nga, nandun na kami sa CR, pinauna ko siya umihi. Tapos inantay niya ako. Tapos tinignan niya yung napkin ko na may dugo. Sabi ko, oh, ayan. Sabi niya, bakit ang dami? Sabi niya, gano'n. Tapos, sabi ko, oo. Yun nga, sabi ko sa kanya. Sabi ko, oo, marami talaga yan. Tapos, ang nun, ang hanas nun is, lumabas na kami and umuwi na kami. So, napaka ng bata na to. Mabait siya kapag tinotopak lang. Minsan nasasaktan ko to eh. Kanina ata, sa sobrang gigil ko sa kanya, tumatai siya and then yung plastic na pagpapalagyan ko ng tae niya and may hawak ako na wipes na may tae niya, puta talaga. Yung kunin ko, hinahablot niya ilang beses, nanggigil ako kahit nandyan yung amo ko, piniga ko yung kamay niya tsaka yung paa kasi hawak ko, piniga ko talaga, buti hindi nagreklamo. Pero kahapon, nilagyan ko siya ng diaper and sabi niya, nasasaktan ako, pero hindi lumalapat yung kamay ko sa niya, sa balat niya. Nagrason talaga ako, sabi ko sa kanya, nandyan yung nanay tsaka yung tatay. Sabi ko, paano nasasaktan ka? Hindi naman lumalapat yung kamay ko sa balat mo. Yung diaper, yung nasa balat mo. Ginanon ko talaga. Hindi yan nakasagot yung bata. Minsan nagsisinungaling na din to. Kaya sabi ko sa kanya, huwag kang magsisinungaling pagka kita, untog talaga kita. Kinakausap ko yan siya pag nasa labas kami, yung walang yung walang CCTV. Ayan. Doon, pinapangaralan ko yan siya. Ayan, so ano pa ba yung mga dahilan? Nananakit na bata, emotional and abnormal na amo, yung ugali nila, and then, pagkain, kulang sa kanin, kulang sa pagkain. Ayan, maraming trabaho, kulang sa pagkain. So, mostly, yun yung dahilan kaya hindi na talaga nagtatagal yung mga katulong. And then, puyat, and then, grabe yung trabaho ng iba guys. Pinapatrabaho sila sa iba-ibang bahay, 4 na bahay, iba-ibang bahay. So, grabe yung abuso talaga. Ako, hindi ako nagtatrabaho dun sa bahay ng matanda. Ang hinuhugasan ko lang dun is yung pinggan ko na kinainan ko. So far, okay naman. At least, sa mga yan, so pagkain, okay naman, kahit na limit. Minsan naman yung amo ko, nagbibigay yan siya. Halimbawa, hindi ko naman sinabi na bilhan niya ako ng sardinas tsaka ng noodles, pero binibilhan niya ako. Sinasabi ko lang sa kanya, bilhan niya ako ng chicken wings. Kasi yun yung kinakain ko. Itlog ako ng bahala, tag-15 lang yan, yung 10 peraso, 15 Hong Kong dollar yung bili ko. 2 linggo ko na yun makuupos, so no need to worry about my food. Ayan, so I can manage, char. So ano pa ba yung mga dahilan kaya nagbe-break ng contract yung iba? Is wala silang maayos na kwarto. Ayan, so mostly yung kwarto is nasa sala lang o di kaya kurtina lang yung harang. So wala talaga silang privacy. Kaya ako swerte na ako dito sa akin kahit papano eh. Nung una hindi ko to tatanggapin kasi sa job offer nito or job order nito, ang nakalagay is share room with a baby. Hate na hate ko talaga kasi gusto ko kahit man lang madaming trabaho basta may kwarto akong sarili. Kaya pagdating ko dito, tinanong ko siya, katabi ko matulog yung bata? Sabi kong ganun sa kanya, talaga prank. Nagulat siya, sabi niya hindi. Katabi namin yan matulog. Sabi ko, ay buti naman. Nakalagay kasi doon sa papel, kasama ko siya matulog. Tapos natawa siya. Ayun, so far, ayun lang naman yung mga dahilan kung bakit nag-determinate ng contract. And pag hindi nyo kaya, sagutin nyo yung amo nyo, char. Yung kaibigan ko nga nakasama ko bukas magmamakaw, kasabay ko rin yan, nag-interview sa Light in Hope. Sabay din kami sa isang agency sa Hong Kong natanggap. Bali, ako yung nauna, tapos siya yung sumunod sa akin. So, natanggap ako, and then siya yung nakapila sa akin sa likod for interview and natanggap din siya. Buti na lang kamo hindi ako pinili ng amo niya. Kasi kung ako pinili, baka matagal na ako lumaya. So, siya, nag-usap na sila ng amo niya, nag-terminate na siya ng contract. January 25, baba na siya, binila na siya ng ticket. So, totally 8 months siya dito. So, tiniis niya yun, marami siyang pasa na nakuha niya sa pinagka-carwashing siya, yung balde-balde yung binubuhat niya, and minsan may aso pa daw. So far, yung carwashing ko dito, spray-spray lang ako. Ayan, so napaka-swerte ko na din kahit papano sa amo ko. Ayan, so if you're new to my channel guys, don't forget to like, to comment, and then to subscribe, and then pray kayo na sana mabait yung mga amo nyo, and sana maswerte kayo. Ayan, thank you so much for watching. Bye-bye.